ito parang bubulok-bulok, kakarag-karag, eh kung yan ay lumubog at marami doon di marunong lumangoy, patay. Hindi po mangyayari ito kung walang kapabayaan or may intentional po na gumawa tagalan ng ating violation. Pwedeng tumaog. Yes po, sir. Again, Philippine Coast Guard, Marina, may problema naman tayo. Island hopping, babalik po sa kanyang private port, kaya po hindi po natin na-inspeksyon. Ang inspeksyon lamang po natin kapag kumukuha na po sila sa registration, yung seaworthiness. Meaning, ito po ba? Ang aking pupunto kanina, Your Honor, is that ito pong mga barkong ito, maaaring magsabi na local lang sila. Pero maaari ding, because capable yung malalaki nito, maaaring sumalubong or pumunta mismo sa isang pier sa ilabas po ng ating bansa. Meaning, a foreign country, Your Honor. Thank you. Thank you for that, Captain Tadseco. So, nakita mo yung kahinaan ng sistema natin. So, paano po natin palakasin? Paano po natin masiguro na hindi natin malulusutan? Hindi tayo pwedeng malulusutan gamit ng mga yate? Alam na po ito ng Department of Transportation, ng ating mabuting secretary. Kami po ay nagpaalam na at kami naman po ay pinayagan na makipag-coordinate po sa CIQ. So, ibig sabihin po niyan, kung mag-aangat po tayo ng inspection, gagawin po natin once a policy have been crafted together with other agencies, ito pong CIQ, at na-approve po ng ating department po ng DOTR. But certainly, Your Honor, we know the gaps and we will enhance and ensure pati po ito ma-address po natin para ma-prevent po yung pagtakas ng isang alis guo pa sa susunod. Thank you. So, sa next hearing siguro po, magbigay ka ng position paper ninyo tungkol dyan at yung mga polisiya na you will put in place para ma-address ng issue na pinag-usapan natin. Yes, Your Honor, may draft na nga po kami ngayon. Maaari po namin submit within the day para po at least may idea po kayo. But again, ito po ay draft pa lamang subject po sa approval ng other agencies and of course our department po, Your Honor. Okay. No March 2024, yung US ay nagbigay ng grant sa PCG para sa Vessel Traffic Management System. This is for the feasibility study on the expansion of the Philippine Coast Guard Vessel Traffic Management System. Ano po nangyari dito? Sa 55 million. Ongoing po yung part po niyan is of course the study, and the second is eventually po yung pag-acquire po ng equipment and eventually to upgrade our Vessel Traffic Information System po, BTIS. Ito po yung mag-ensure ng call regs po natin sa dagat, wala pong banggaan ng barko, and ma-monitor po natin yung in and out ng mga barko. But Your Honor, particularly those with AIS, ito po yung Automatic Identification System, Your Honor. Okay. So ongoing, kailan matatapos po itong kailan yung completion? Nasa ibang opisina po yan, Your Honor. May I consult my staff para po may bigay ko sa inyo answer within a few minutes po. Thank you, Your Honor. Okay. Thank you. Ngayon naman, meron tayong mga complainant dito na lumapit sa office ko. Makinig siguro mabuti ang Philippine Coast Guard natin and then the DMW as well. Kung paano sila nakalabas from the Philippines going to Kuala Lumpur at ang dami ng dinaanan at sobrang kalbaryo yung kanilang dinaanan. Ito, kakausapin natin si Alias. Ma'am, ikwento niyo po yung pag-alis ninyo. Doon lang sa mga dinaanan ninyo. Okay po. Saan kayo una From Manila po, lumipad po kami to Zamboanga. Manila? Terminal 2. Terminal 2? Opo. Okay. Tapos lumipad kami pa Zamboanga. Tapos nagstay kami ng overnight sa Zamboanga. Okay. Then, kinabukasan po, lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Okay. So natulog ata kayo sa airport yung sabi mo sa akin? Opo, sir. Sige. And then pagdating ng Tawi-Tawi? Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungaw. Old Chinese Port? Opo, na pinatawag nila. Alright. Philippine Coast Guard, meron ba tayong mga tao doon sa Old Chinese Port? Doon po sa Bungaw, Tawi-Tawi, meron po tayong mga tao, Your Honor. Doon po sa, again, yung commercial ports po, passenger and cargos, meron po tayong mga tao. Hindi ko lang alam kung anong particular po, kung pier mismo na, sorry, Your Honor, yun lamang po. I don't want to. Sige. Kasi, yun yung rota na ginagamit ng mga human traffickers. Proceed mo. Okay. Pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungaw Port, sumakay po kami ng lancha. Lancha. So, ibig sabihin, dapat yun ay jurisdiction ng Philippine Coast Guard. Lahat ng lancha na alis, chinecheck. Dapat may manifesto. Your Honor, if I may po. Yan din po ang isang limitation. Kagaya ng sinasabi ko, doon po kasi sa area, sa Tawi-Tawi, halos lahat ng mga bahay po doon, may sariling bangka. Yung iba po, maliit lang, dikatig. Yung iba naman po ay, ang i-design niya talaga, parang bigger boat, mahaba po yan, medyo may pangat po yung harapan, na typical pong ginagamit nila for fishing, for marketing.
Iyon ang isang worry po natin. Kasi po, parang sasakyan, ito po ay private nila. Hindi naman po yan common carrier na may pangkisa at hindi naman po dumadaan sa pier kung nasa ng Coast Guard. Ilalim lamang ng sorry po, pasensya na po doon. Lansya, mga ilang pasahero? Siguro po, estimated ko po nasa 40 to 60 passengers. 40 to 60, dapat yun. Eh, Commercial na po yun. If I may po, Commercial Your na Honor. So kung ganun po, sorry po, yung kasi ang dinig ko is lansa. Kung ganun na lansa po talaga, Your Honor, may pasahero, dapat po talaga na-inspect niya natin before departure. May nag-expect? Wala. Wala po. Binili lang po kami ng ticket. At walang sumampa ng Philippine Coast Guard. Meron kayo mga life vest doon? Wala po. Wala po kaming life vest. Wala ka nakitang life vest doon sa lansya? Wala po. Paano kung lumubog yung lansya? Maraming mamatay. Ito po ay medyo mali sa dapat na procedure po. Dahil ang Philippine Coast Guard po, maaaring hindi isa-isahin yung pasahero, pero yung bilang, sinasabi po yan. Maaaring hindi po niya nakita, pero nandun po ang tao natin, pasakay pa lang kayo, may counter po kasi yan. So ngayon, yung pagsuot po ng life jacket, dapat po, requirement po yan dun sa operator o master. Ayan po. Oh. Yan yung picture. Hindi, yung una muna. Huwag mo na magalaw. Steady dyan. Yan po, yan yung lansya na sinasabi. Yes po, sir. At kumakarga ng 40 passengers. At dapat sinecheck ng Philippine Coast Guard yan to make sure na seaworthy yan. At kung may mga papeles na tama at kung yung number of passengers tumutugma doon sa capacity na kayang kargahin ng lansya na yan at yung number of passengers dapat ganun din yung number of life vests. So in this case, tumbang ka nito parang bubulok-bulok, kakarag-karag. Eh kung yan ay lumubog at marami doon di ba lumangoy, patay. Yari. So anong naging problema dito, sir? May mga violation po tayo ng SOP po natin. Tawag po natin dito PDI, Pre-Departure Inspection, or Coast Guard Station Commander, Substation Commander. So may violation sa part ninyo? Opo sir, kung yung po pagkakasabi ng ating witness, doon pa lamang po may violation po kasi dapat po tinitignan niya at kasama ng operator o master po, kapitan nito, ang mga life jacket ready, kung hindi man nakasuot, alam nila kung nasaan at ina po ito. Sa palagay niyo po, yung visual lang, kasi Coast Guard dapat expert po kayo sa tingin lang. Opo. Tulad na sinabi na nga ng immigration, titingnan lang yung passport, alam niya kung yun ay legit o hindi. Now, sa tingin mo yung lansya na yan, seaworthy ba yan? At karapat-dapat na kumarga ng 40 to 50 passengers? Tingnan mo, sir. Sir, if Your Honor, ito po ay parang hindi naman po napaka seaworthy at wala rin naman na pinakapangit. Pero kung titignan po, moderately seaworthy po ito. Kung titignan ko po, Your Honor, kasi mas pinturado pa nga po ito, maayos po yung kanyang pagkakasto ng cargo niya sa harapan. At kung makita mo po, may lashing naman at may enough naman po. Hindi nga lang, Your Honor, na typical na sana gusto natin lahat mas maganda, mas bago. Ito po How would kasi, you know? Sabi mo, moderately seaworthy, hindi pa nakikita ng mga papeles. So, anyway, pinagtingnan ko lang sa... visual lamang po, Your Honor. Answering to your question, Your Honor. So, next time, anong pangalan ulit yan, Ma'am Karen? Anong pier na yan? Bungo Port po. Bungaw Port. So, gusto ko ngayong araw na ito, i-text mo, tawagan mo yung commander nyo sa Tawi-Tawi po ito? Yes po. Sa Tawi-Tawi na magbantay sa Bungaw Port. Pag may narinig pa po ako ulit na complaint natin, na isaman dyan at hindi nakaharang ng Coast Guard at na nakalabas ng bansa at nakapunta sa Thailand, Bangkok, babalikan ko kayo, sir. Yes, Your Honor, we will do that. If I may, Your Honor. Kasama ko po ngayon yung aking mga investigador, ang IDMS po ng Coast Guard, Investigation Detection Management Service. Kasabihan po kasi kami na pupunta po rito si Ma'am Karen. So nandyan na po yung aming mga investigator. We will talk to her. At kung sino po yung may kapabayan, including our Coast Guard personnel na nagkaroon po ng negligence in this case, at yung mga naging involved po na kung saan nagkaroon ng trafficking, makaasa po kayo. We will file cases po. We will make sure. Hindi lamang po yun sila na involved, pati yung operator at owner po ng sasakyan na ito. Because hindi po mangyayari ito kung walang kapabayaan or may intentional po na gumawa tagala ng ating violation ng laws. So, noon, wala nang lansya na alis ng Bungaw pier nang hindi na-inspect ng Philippine Coast Guard. At sigurado rin lahat ng mga lansya na umalis dyan, seaworthy, and at the same time, kung seaworthy man sila, yung kanilang life vest or life jacket, tugma doon sa number of passengers. Okay, sir? Yes, Your Honor, we will do that po. Ako po ang mag-guarantee sa inyo, Your Honor. And I will send report of our compliance together with photographs po, just to satisfy po yung ating inquiry. Thank you, Your Honor. Okay. Meron ba taga-DILG rito? Yes, Your Honor. ASEC Romeo Benitez. Good afternoon, Your Honor. Okay, sa case nitong Tawi-Tawi, ito po yung ginagamit regular na rota ng mga human trafficker.
paano natin ma-disseminate itong information ito sa mga taga-LGU para mabantayan? Dapat alam ito ng mga mayor. Yes, Your Honor. Now, in view and pursuant to the power of the Secretary of the DILG to oversee and to ensure compliance of our laws by our LGUs and their officials, this is well within the purview of the Secretary's authority, and we will bring this matter to the Secretary to ensure that there is a proper directive, memorandum, or even advisories under pain of punishment if there are local chief executives who will fail to heed the directive of ensuring that these laws are properly put into application or provision, Your Honor, please. And incidentally, the province of Sulu in the latest decision of the Supreme Court was already excluded by the High Court from the coverage of the Bangsamoro Organic Law. I think this is a welcome development because before Sulu used to be part of the Bangsamoro Autonomous Region. But with this particular ruling of the Supreme Court, although we still have to wait for the finality and for the proper guidelines on how to implement this court's pronouncement. But we do consider this as a welcome development. Now, it appearing that the province of Sulu now, particularly the place of Bongao, may now be placed under the coverage of the President of the Secretary's power of oversight, as this power was delegated to him by the President under AO 267, Your Honor, please. Okay. Thank you, sir. Now, Ma'am Karen, continue please. So, from Bungao, sumakay ka ng lancha. From Bungo Port po, siguro almost 2 hours. Medyo malapit sa Sitangkay. Sitangkay po. Sitangkay. Opo. Tawi-tawi pa rin po ito. Opo. Pati pa, pinakadulo na po. Okay, sa Sitangkay, ano pong nangyari? Since hindi makapasok yung lancha doon sa pinakalooban po, binaba kami sa medyo mataas pa yung tubig. And then, transfer po kami sa isang bangka, malit na bangka. Yung parang paangat yung sa unahan na di-motor po. Parang pamboat, ano? Parang po. Okay. So, sumakay ka dun sa pamboat. Ay, yan po yun. Apo, yan po. Okay. Tako po. Delikado yan kung nagkaroon ng alon, malaking alon, pwedeng tumaob. Yes po, sir. Again, Philippine Coast Guard. Marina, may problema naman tayo. Ayan, punong-puno ng maleta at hindi dapat ganun yung sistema na pupunuin mo ng maleta yung bangka. Kunting alon lang yan, tataob. Wala bang monitoring, Marina? Tungkol dyan? Anyway, Coast Guard and Marina? Sir, if I may po, pag mga ganitong sizes po kasi, we monitor po based dun sa gross tonnage ng vessels. Pag ganito po kaliit, we do not monitor na po pag ganito. So, sino dapat monitor niya yung safety niya? So, ibig sabihin, pag maliit ka, pag malaki ka lang, pero maliit ka lang, hindi ka namin papansinin. So, lahat ng mga maliliit, pwede na po mag-violate. Sir, if I may po, LGUs na po, pag ganito po ka-small. Okay. DILG? Well, if that is the case, Your Honor, as long as it is within the power of oversight of the department, then we will monitor. Yes, papadala lang po kayo ng direktiba sa mga mayors na i-monitor yung mga pier, yung mga malilit na bangka na bago pumalaot, siguro mag-form sila ng mga special task force. Kaya naman munisipyo, kahit na mga 3, 4 na tao, 5 tao. Huwag payagan itong mga ganitong pambot na magkarga ng punuin ng maleta at mga tao. Nakakatakot po. Wala po kayong nakitang life vest doon? Wala po, kundi anti-bate lang po. Sa ganyang bangka po, wala po. Okay. Sige, pagkatapos ma'am, nung makikin itong lansya, itong bangka. Pumasok po kami sa at hinanap po yung contact person ng nagpaalis sa amin na nagngangalang Black. Black? Bakit Black? Black siya kung ipopronounce natin, pero sa Malayo is Black. Tausog po siya. Okay. So ngayon, hinanap niyo po si Black. Opo. Nagstay po kami doon until 10 p.m. po. Pagkatapos po? Pagkatapos po, nung 10 p.m. po ng gabi, pinapack up po kami kasi andyan na daw po yung sundo namin, another bangka. Okay, another bangka na naman? Opo. Alright. So sumakay ka nung doon sa another bangka. Anong lugar na po ito? Sitangkay pa din po. From bahay po ni Black, umalis po kami ng 10 p.m. Siguro mga almost 1 hour po. Nagstay po kami sa isang floating open na bahay siya. Na nakalutang na tubig po. Okay. Nagstay po kami doon ng more than 2 hours. Then, from 2:30 a.m. po, sumakay na naman po kami ng bangka. Another bangka na naman? Opo. Okay. Saan papunta? Papunta naman pong Simporna, Sabah. Simporna, Opo. tama na. Opo. Okay. Lampas na Pilipinas yun. Opo, sir. So, walang Coast Guard? Wala po. Doon. Wala po.
puro lang po lahat bangkero. Bali, mga 4 na bangka po. Yung dalawa yung sa amin, tig-isa. Sa isang bangka, 2 kami. Sa isang bangka po, 4. Tapos may nakita pa po kami na 2 bangka. Siguro po yun yung mga pangligaw kung sakali may checkpoint. So nakalabas na kayo ng Pilipinas. Opo, sir. Okay, at nasa Sabah na kayo. Opo, dumating po kami sa Sabah past 5. Magsi 6 a.m. na po. Okay. Pagdating sa Sabah, Malaysia. Pagdating po sa Simporna, Sabah, nagstay po kami doon. O na Sabah, okay. Nagstay po kami doon until evening naman po. Okay. Tapos, alas 7 ng gabi po or 8, sumakay naman po kami ng Hilux, 2 Hilux. Okay. May po ng contact person din ang nagpaalis sa amin. Papunta naman po yun from Simporna to Kota Kinabalu, Sabah. O, sir. Ilang oras yung biyahe? As far as I remember po, almost 6 hours. Wow. By land po. Habang. Ilan, okay. So pagdating sa Kota Kinabalu, Pagdating namin sa Kota Kinabalu po, nagstay po kami ulit sa hotel for 4 days. okay. Opo. And then, Before ng flight namin po, 2 days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. chop-chop. Bakit chop-chop? Chop-chop po is tatatakan lang nila pero hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. Okay. After that, ano nangyari? August 13 po ng gabi, flight na po namin. May sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer or saan na counter. So ibig sabihin, yung immigration officer na pipilahan nyo kasabat yun. Opo, sir. Okay. Opo. Pagdating nyo doon sa counter na yun, pagdating sa immigration officer, ano nangyari? Intent po siya na may itatype or magtatanong tapos yun na po. Tuloy-tuloy na po. Smooth na po yung biyahe namin. So nung nakalampas po kayo sa immigration, ano po nangyari sunod? Lumipad kami papuntang Kuala Lumpur po. Okay. Ilang oras po from the... Kuala Lumpur, 2 hours? Okay. 1 hour and a half. 1.5 hour. Pagdating po ng Kuala Lumpur, Pagdating po ng Kuala Lumpur, andun na po yung nag-arrange ng namin. Andun na po siya, sinundo na po kami. okay, saan po kayo dinala? Dinala po kami sa isang condo na sinasabi ng condo ng kaibigan niya. Okay. We are 6 po. 3 of us nagstay dito doon ng 2 weeks. Okay. Tapos, bumiyahe naman po kami by bus papuntang Changlun. Changlun is dulo na siya ng Malaysia, border ng Malaysia and Thailand. Okay. Pagdating po, nagstay naman po kami ulit sa hotel ng 5 days. August 29 po ng 5 a.m. may kumatok po sa hotel namin. Mhm. Yun na po yung sundo namin. Okay. Pinabasya po kami sa isang maliit na sasakyan. Dala-dala po yung 3 naming bagahe. Tapos umikot lang po at paharurot ng takbo at binababok kami sa madilim na bahagi ng lugar na yun. Okay. Pagdapas po sa amin, pinababa kami ng driver. May pumasok na 3 lalaki doon sa sasakyan. Pinaiwan yung bagahe namin. At ilang segundo lang po nakalipas, may nagbigay ng go signal namin para bumaba sa bangin. Bangin? Bumaba Opo, sa bangin? Opo. Ba't kayo bababa sa bangin? Bababa po ng bangin, tapos papasok ng tunnel. Okay. Yun ang way papunta sa tunnel. Opo. Tapos nagstay po kami ng ilang minuto doon. After ng ilang minuto, ano nangyari po? Dumating yung mga mag-a-assist sa amin, Thailander po. Bumaba na naman kami ulit po, papuntang ilog. Kinawid namin yung ilog. Okay. Opo. Tapos inakyat namin yung 4 na bundok. 4 na bundok. Opo, sir. Ilang oras niyo po inakit yung 4 na bundok? 6 hours po. By foot. Opo, sir. Okay. Nahimatay. Kung himatay po yung kasamahan ko, ito po. Ayan. Si Mr. Chester. Okay, 6 hours kayo naglakad at maputik. At sobrang taas po ng bundok. Bali dyan po, medyo maliwanag na dyan, patag na po yung dadaanan. Okay. Opo, sir. After na 6 hours na paglalakad ninyo sa 4 na bundok, narating niyo po yung destination niyo, ano po yung lugar na yun? Ay, nakita po kami na parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan, tapos papasok po kami, isasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Oh, at wala kang nakitang mga border patrol. Wala pa po. So, pagdating niyo po sa Thailand, After, may sumundo po ulit sa amin ng 2 motorcycle. Papunta naman po yun sa giba na bahay. Nagstay po kami ng 1 oras mahigit, tapos dumating yung pick-up na magsusundo sa amin. okay, tapos okay sundo ng pick-up. Pag sundo po sa amin yung pick-up, huminto po muna kami sa hindi pa nakakalayo dun sa giba na bahay. Nag-transfer po kami ulit sa isang pick-up na naman po. Okay. Yung pick-up na yun, ng link pick-up po, diniretso po kami sa Tidang Bizar, na katabi nun is custom po at saka immigration.
Okay. Binaba yung backpack namin po, tapos pinapasok kami dun sa immigration office at tinatakan po yung passport namin. Yun po ay lalabas po talaga sa system. Yun nakapasok na, hindi na kunyari yung immigration Opo. officer. May mga Talagang fingerprints na pinalagyan. po. Okay. So after that, ano After po? that, hinatid kami ng ahente papuntang hotel po. Okay. Ilang araw ka nag-stay sa hotel? Sorry po? Ilang araw po ka nag-stay sa hotel? Stay kami sa hotel siguro 2 days po. Okay, after 2 days, After 2 days po, nag-flight naman po kami August 31 papuntang Bangkok, Thailand. ang dami yung dinaanan. Grabe, okay. So pagdating ng Bangkok, Thailand, Pagdating ng Bangkok, Thailand, since na September 1 pa po yung flight namin pa Europe, nag-book po ulit ng hotel yung nagpaalis sa amin. Nag-stay po kami ng 1 night until September 1 ng tanghali po. okay, after nung September ng tanghali, Pumunta po kami, diretso po kami sa airport sa Varnabom. Doon po kami nag-stay hanggang makapag-check-in po kami. at saan papunta yung flight? Papunta po sana Korea for layover. Sa Korea for Opo. okay. 5 hours na layover po papuntang Europe. So ano nangyari po doon? 7:30 po, pumila na po kami para sa check-in. Yun na po, nagtaka na po yung nasa counter. Kinuha yung passport namin at saka yung working permit na dala-dala namin. Okay. At doon nalaman na yung working permit ninyo ay Una po is nagtaka siya, kung magtatrabaho daw po kami sa Europe, bakit wala kaming bagahe na i-check-in? kasi na yung bagahe nyo kinuha, no? Opo, Okay. Kinuha nung ng ahente po ahente. na nagsundo sa amin. So, nakapagtaka nga naman, pupunta ka ng Europe, wala kang dalang bagahe. Opo. So, ano pong sinabi nyo? Marami po siyang, nagbusisi po siya dun sa system, tapos ngayon po sabi niya, upo po muna kayo, i-verify ko lang po. Okay. Siguro after 30 minutes po, may lumapit po sa amin na babae, staff din po. Sabi niya, I'm so sorry you cannot fly tonight and I cannot guarantee you that you can travel to another country. Dahil, Siyempre, confident po kami na makakaalis kami na legal kasi may papers naman po kami kompleto. Sabi ko po, pwede po ba namin malaman kung ano yung dahilan? Sabi niya po is immigration problem meaning, yung working permit ninyo at working visa. at working visa ay fake. Opo. So, ano pong nangyari? After that po, kanya-kanya na po kami tawag sa pamilya namin. Tapos, yung contact person namin nag-book ulit po ng hotel. Nag-stay po kami doon ng ilang araw po. Tapos, naisipan ko mag-check ng working visa, i-verify ko kung legit ba siya. September 3 po, nalaman ko na fake yung working visa na hawak namin. Doon nyo na na-realize na wala na kayong pag-asa makalabas ng Opo. bansa. Opo. Tapos, before ko po na-verify na fake yung hawak namin ng working visa, nagbigay po ng another plan yung contact namin. Opo. Anong plano? Ang gusto niya po mangyari is, kukuha po siya ng e-visa sa amin at baka sakali siya na kung sakali maglabas po kami ng another 10,000 mahigit po para sa e-visa. Humingi ng pera. Opo, going to Turkey naman po. Pumayag kayo. Hindi po. Una sa lahat, wala na po kami mailalabas na pera kasi hindi na refund sa amin yung plane ticket. Okay. In short, hindi natuloy yung Opo. yung transaksyon na yun and then hanggang sa tumawag kayo sa amin. Opo, sir. And I would like to thank the DMW doon sa naging mabilisang action ninyo, agad na rescue sila. 2 team po yun, 1 team. Nasa na po? Yeah, good afternoon po, Mr. Chair, and to my colleagues in government. Yes po, we were able to repatriate the victims and we were able to provide all forms of assistance under the programs of the Department of Migrant Workers. And we filed the proper and appropriate case for large-scale illegal recruitment against the perpetrators of this heinous offense, Mr. Chair. Very good. Saan po yung 1 team? Kasi 2 team yan eh. Okay, Opo. wala. Yung isa po, nasa OWA team and DMW team, kasama rin po Hindi, yung mga victim. Workers Dalawang Office. ano eh, di ba? Yes po. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia po sila. Yeah, yung kasamahan po nila, Mr. Chair, sa Kuala Lumpur pa, they will be repatriated soon. We are just arranging some documentations with our MWO for the proper repatriation. Pero safe na sila. Yes, sir. Yes, sir. Okay.